Alam niyo ba kung noong 2022, sumunod si Sara Duterte sa tatay niya, para maging, presidente ng bansa kasi yun ang utos ni ano, ni Digong. Yun ang gusto ni Digong noong 2022. Si Sara Duterte ay kumandidatong presidente. Kasi nga, nanganganib si Digong na mahuli ng ICC, malaman ng taong bayan ang kanyang mga pagnanakaw, ang kanyang katarantaduhan sa Pogo, sa mga online games katulad niyan, yung mga missing sabungeros, EJK, mga magnetic lifter, etong Parmali. Yan yung mga pinaghahandaan ni Digong. Para hindi siya makulong, syempre, Sara Duterte ang pwede niyang gawing presidente. Kaya lang nga po, nung pong 2022, hindi po sumunod si Sara. Ayaw ni Sarang sumunod sa tatay niya. Bakit? Kasi nga, nung nagpa-survey si Sara din, isa pang dahilan, nagpa-survey siya, kulelat siya, hindi siya presidentiable. Mahina ang kanyang kandidatura para maging presidente. Ngayon, ito po nga si Sara Duterte, buti na lang hindi sumunod sa tatay niya. Kasi kung sumunod po ito sa tatay niya, hindi natin mabubuking ang mga pagnanakaw nitong si Sara. Hindi natin mabubuking, hindi natin malalaman na ano to, may masamang ugali, walang awa sa tauhan, diktador, bratinela, lahat na lang ng mga tinatagong baho ni Sara Duterte, hindi natin malalaman kung naging presidente to. Bakit? Issue-sugarcoat yan. Nung mga ng mga vlogger ni Sara, mga vlogger ni Digong, na napakagaling na leader ni Sara. Kahit walang nagagawa, kahit inutil, kahit hindi nagtatrabaho, gagawin nilang napakagaling na presidente yan. At magnanakaw yan ng magnanakaw nang hindi natin nalalaman. Malalaman na lang natin pagkatapos ng termino ni Sara. Kunwari, nanalo siya, kumandidato siya, 2022, presidente. O di another 6 years na nasa kapangyarihan ng mga Duterte, kapag nasa kapangyarihan ng mga Duterte, magnanakaw ng magnanakaw yan. So, 6 na taon na naman tayong mananakawan. Baon tayo sa utang, lubog sa baha, napakarami pa nating problema. Siyempre, ang Pogo, dire-diretso. Ang West Philippine Sea, baka hindi na atin talaga. Baka yung BRP Sierra Madre ba yun? Baka wala na yun doon, baka hinatak na yun. Pogo, lagana pang Pogo. Lagana pang EJK. Kasi hindi hinto yan eh. 6 na taon na naman. Parang ang nangyari niyan, si Sara Duterte ang presidente, pero nandyan si Digong na little president na kinukumpas ang kamay at sunod-sunod ang mga tauhan. Si Alice Gu, hindi natin malalaman yan, na Chekwa yan. Si Harry Roque, hindi natin malalaman na bagman pala ni Digong pagdating sa usapin ng Pogo. At yung mga kababayan natin na nagreklamo sa ICC, wala pa ring hustisya. Kasi si Digong hindi isusuko ni Sara Duterte yan. Buhay hari si Digong. Diba? Kaya po buti na lang talaga hindi sumunod si Sara sa tatay niya. Ngayon, ito pa ang matindi. Panoorin po natin to Na si Miss Acosta ang talagang special disbursement officer. Bakit hindi siya? What we would like to see kung kanino ibinigay yan. Sa akin, I maintain my position na yung pinagbigyan yan, ghost. Ngayon, kung hindi ghost yan, ay ipakita. Nasaan si Piatos? Nasaan si Andy Lim? Kung hindi ghost yung mga taong yan, kung hindi mga multo yan, ilabas nila rito para malaman natin. I think it would be the Vice President should come
because she continues to make a mockery of Congress. Totoo. Mandato namin to eh. Mandato ng Senado ito. Mandato ng Congress ito. Ibig sabihin, the office of the Vice President can make a mockery of the constitutional mandate of Congress to investigate and to put up an impeachment court. Dapat, humarap siya. Siya ang mag-explain. Huwag niyang sasabihin yan sa mga staff niya. Siya mismo, nakakaawa po yung mga staff niya nag-explain eh. Siya na mismo mag-explain. Tinatawagan ko ngayon, si Vice President, maawa ka naman sa mga staff mo. Ikaw na mismo pumunta rito, mag-explain ka. Hindi ka pwedeng magtago kung saan-saan. My goodness, humarap ka nga doon sa perjury charge kay Ramil Madriaga eh. Humarap ka din doon sa charge ng kapatid mo eh. Tapos hindi ka harap sa impeachment court. My goodness naman, Vice President, humarap ka na. Maawa ka sa mga staff mo. At ipaliwanag mo sa taong bayan kung bakit hindi ka kinakailangang ma-impeach. Yan ang panawagan ko. Diba? Tama naman yun eh. Tama yung sinabi ni nitong si Abante, tamang-tama. Bakit? Diba, Diyos ko day, isang ka ba naman na nakakita ng vice-presidente na nagsabi gusto niya ng bloodbath. Pero ang tumatanggap ng bloodbath, mga dati niyang tauhan at kanyang mga abogado. Diba? Masyado namang masyado na mga bratinela tong si Sara Duterte. Diba? Masyadong pa-importante kung tutuusin, 'di ba? Siya nga dapat ang humarap diyan, siya dapat ang magpakita diyan kasi unang-una etong ating vice presidente, siya naman ang nasasakdal dito, 'di ba? Siya naman ang dito, yung kumbaga kinasuhan dito at pinapa-impeach. Hindi itong mga tauhan niya. Sa totoo lang, alam nyo, kung talagang si Sara Duterte walang kasalanan, matagal nang humarap yan sa korte. Kaya lang paano nga haharap sa korte yan? Bukod sa bobita, bukod sa hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili dahil nga po, paano mo ipagtatanggol yung pagnanakaw mo? Paano mo pasisinungalingan yung mga ebidensya ng pagnanakaw mo? Napakahirap, di ba? Kaya po hindi po humaharap yan. Totoo naman yun yung sinabi nitong si Abante na dapat talaga na humarap si Sara Duterte sa impeachment trial. Kasi nga po, doon po sa eto nagkaso siya Teka lang natin. Nagkaso na naman siya kay Caramil Madriaga. Ayun, eto. Nagkaso na naman siya perjury. Eto yun, Kinasuhan na naman niya ng perjury yung tao na kanyang kinatatakutan. Bakit niya kinatatakutan? Bakit niya kinakasuhan ng perjury? Kasi alam niya, Muling nireklamo ni VP Sara Duterte ng alam niya na talagang itong si Caramil Madriaga ang isa sa mga may alam ng katotohanan sa ginawang pagnanakaw ni Sara Duterte. Alam ni Sara Duterte na kapag nagpatuloy magsalita si Ramil Madriaga at humarap sa impeachment court bilang
witness ng pagnanakaw ni Sara, tapos na ang laban. Napakaraming ebidensya nito eh. Ni Caramel Madriaga, di niyo ba napansin? Ha? Si Caramel Madriaga lang ang kinakasuhan ni Sara Duterte ng perjury. Pinag-aaksayahan niya ng oras, nakasuhan ng perjury. Si Ramil Madriaga. Hindi niyo ba napansin yun? Meron siyang oras magkaso kay Caramel Madriaga pero hindi siya uma-attend ng impeachment. Bakit? Ano ang hawak ni Caramel Madriaga at takot na takot ka kay Caramel Madriaga? ng perjury ang nagpakilalang bagman daw niya na si Ramil Madriaga. Mismong si VP Sara naghain yan sa Taguig Prosecutor's Office. Nagugat po ito sa mga siniwalat ni Madriaga sa impeachment hearing ng House Justice Committee noong April 11. Sinabi noon ni Madriaga na inutusan siya ng bise na mag-deliver ng mga bag ng pera. Noon ang tinanggi ng kampo ni VP Sara ang mga paratang. Gate ng abogado ng bise, kailangang mapanagot si Madriaga sa batas. At para mabunyag ang umunoy malisyoso at walang basehan daw na paratang kugnay sa gumugulong na impeachment trial. March 4 nang unang naghain ng reklamong perjury si VP Sara laban kay Madriaga. Pangalawang beses na yan yung kaso na yan ng perjury. Ngayon, another perjury na naman. Takot na takot tong si si Sara Duterte kay Caramel Madriaga. Takot na malaman ang kanyang mga pagnanakaw. Intindi, no? Biruin mo, ang ating vice-presidente hindi pumupunta ng impeachment trial. Pero nagkakaso kay Caramel Madriaga. Doon pa lang po, common sense na lang gagamitin natin. Hindi naman natin kailangan maging rocket engineer dito. Hindi naman natin kailangan maging abogado o maging engineer, architect, accountant, doktor. Hindi natin kailangan maging ganun eh. Common sense lang. May impeachment trial ka, hindi ka pumupunta. Pero, dun sa kaso ng kapatid mo, ng manyakol, ng mga, ng mga tilapia na binebenta, doon sa bar sa Davao, pumunta ka. Sinamahan mo. May oras kang samahan, yung kapatid mo. Tapos, ngayon, nagdagdag ka na naman ng kaso kay Caramel Madriaga. Di napakadali lang isipin. Diba? Napakadali lang kwentahin nito. Napakadali lang nitong kumbaga, bigyan ng ng opinion na ikaw ay takot na takot kay Caramel Madriaga. Takot ka sa impeachment trial. Takot ka na ilabas ni Ramil Madriaga yung kanyang mga alas. Kaya nga 'di ba, ilang beses mong pinuntahan Sara Duterteng bangag si Caramel Madriaga doon sa BJMP. 10 oras ng gabi gusto mo siyang makausap. Akala naman yata nitong si Sara matatakot si Caramel Madriaga. Kahit sampahan mo yan na 1 milyong perjury. Diba? Hindi yan, hindi mo yan na mapapahinto na sa pagsasabi ng katotohanan. Lalabas na talaga katarantaduhan mo, Sara. Hindi mo na mapipigilan yan. Hindi mo na mababago ang sitwasyon ni Caramel Madriaga na kasi kinampihan mo si Harry Roque. Dapat hindi mo kinampihan si Harry Roque. Dapat ang kinampihan mo si Caramel Madriaga. Nakalaban sa kasuhan ni Caramel Madriaga si Harry Roque. Ayun. Eto na ngayon ang balik ni Caramel Madriaga. Ilaglag ka.
'Di ba po? Yan po yung ano, yan po yung, ano na yan, kumbaga ano na talaga ni Caramel Madriaga yan. Gagawin at gagawin na talaga ni Caramel Madriaga, etong Some ano mo days can get a little teka, ano ba 'to? Aanuhin na talaga ni ano yan, ni Caramel Madriaga. Eto, sa totoo lang eto, ano na 'to, yung pong mga sinabi, ng, kumbaga yung sa impeachment trial, ang prosecution po, tama na yung ebidensya sa totoo lang. Tamang-tama yung mga ebidensya at, for conviction na talaga itong si Sara Duterte. Yan po ang hatol ng ilang mga legal luminaries, na ano, na kumbaga, nagbibigay ng kanilang opinyon patungkol dito sa impeachment ni Sarang Bangag Duterte. Ay patunay na to na nagkaroon ng misappropriation or graft. Yes, it is by operation of law. Hindi lang ito dun sa kanilang COA Circular 2015-01, ito hango sa desisyon ng Supreme Court kasi yung kaso ni Mayor Martinez ng Caloocan at saka nauna pa 1999 and then 1994 si Mayor Datu Tanggote ng Lanao. Similar case ito nung hindi sila makapag-liquidate maayos sa kanilang hinawakang pera ng bayan. Ang sabi ng Supreme Court, that is prima facie evidence na ginamit mo para sa personal mong kapakanan at interes. So, this is, hindi mo pwedeng tibagin yan That's the prevailing rule and jurisprudence. At ang defense na ngayon, ang kinakailang magpaliwanag and to present an alternative theory kung bakit yung presumption na yan ay dapat maisantabi. Diba? Napakaganda ng ano no nitong si Attorney Egon Cayosa. Alam niyo nung nakita ko yung interview na ito, putya ka ako, galing ng pagkakaano niya dito, pagkakapaliwanag niya. Talagang swak na swak. Swak na swak sa banga itong si Sara Duterte. Yung pong pahayag nitong dating IBP National President, na si Attorney Egon Cayosa, na sinegundahan pa po ng iba pang nangungunang legal luminaries sa bansa ay isang hatol na sapat, matatag at hindi na matitibag ang mga ebidensyang inilatag ng prosekusyon. Na itatag na po ang prima facie case ng korupsyon laban kay Sara Duterte at ang tanging magagawa na lamang ng depensa ay magsumite ng mga palusot upang iwasan ang kanyang napipintong conviction at pagpapatalsik sa pwesto. Actually, hindi lang conviction ng gusto natin na mangyari dito 'Di ba? Ang gusto rin natin, si Sara Duterte mapagbayad po sa kanyang mga pagnanakaw, sa kanyang grave threat, at sa lahat ng krimen na pwede pong mapatunayan, 'di ba? Kung mapatunayan po na lumabag siya sa batas, maibigay po sa atin ng hustisya kasi tayo pong taong bayan ang nawalan dito. Tayo po ang naagrabyado dito. Yung 612 million, tayo ang nawalan diyan, tayo naagrabyado. Doon po sa sa pagbabanta niya sa ating pangulo, tayo rin po ang tinraidor ni Sara Duterte. Bakit? Aba, siya po ay niluklok ng taong bayan para magtrabaho, para maging public servant, hindi para magbanta sa Pangulo dahil hindi lamang siya napagbigyan sa kanya mga request. Hindi natin siya iniluklok para ipagurgor ang ating Pangulong Bongbong Marcos at eto pa, para magnakaw ng magnakaw. Yung kapritsyo niya, kapritsyo ni Digong, hindi natin obligasyon na sundin yan. Kaya tayo po ay tinaksil nitong si Sara Duterte.
Ngayon, ito po nga si Attorney Cayosa sa kanyang naging panayam po doon sa programang On Point na yon sa Billionario News Channel. Kayagang sinagot ni Attorney Domingo Igon Cayosa ng isang mabilis at mariing yes na yes nang tanungin kung naitatag na ba ng prosecution ang maling paggamit ng confidential funds. Ay, kitang-kita natin, di ba? Bobo na lang kapag hindi mo naintindihan yung mga sagot ni Gina Acosta. Diba? Kita niyo si Gina Acosta na nga sinabi. Si Sara Duterte ang nagutos na ibigay ang pera kay Kernel at Chika. Hindi naman yan na dapat na binibigyan ng pera ni Sara. Doon pa lang may mali na. Doon pa lang may corruption na. Bakit mo ibibigay sa security guard mo yan? Yang pera na yan. Diba? Bakit yan ang maglalabas ng pera? Diba po? Ayon po sa kanya, ang mga pinresinta pong ebidensya at testimonya ay maayos, competent, credible, at exhaustive. Binigyan din niya ng burden of proof o ang obligasyong magpaliwanag ay lumipat na ng buo sa depensa. Diba? It's now for the other side to explain it away kung kaya nilang ipaliwanag. Kaya lang nga po, ito matindi. Ang kampo ni Sara, puro na lang technicalities, puro na lang palusot. Kasi wala po talagang kayang ipaliwanag dito. Yung pahayag ni Gina Acosta, paano mo kokontrain yan? Paano kokontrain yan? Sinungaling yan! Hindi pwedeng ganun. Sinungaling yan si Gina Acosta, nakatanggap ka ng malita. Ayoy! Pinayaran yan. Hindi po pwede sa sa Senate Impeachment Court yung ganyan. Hindi po pwede yan. Hindi po pwede yung ganyang attitude. Hindi po pwedeng sabihin na nakatanggap na malita. Malita yan. Binigyan na malita yan. Abay, talagang bangag ka na sa kabubuhan nun. Apakaengot mo na lang talaga. Pero ito, may problema tayo dito. Dito tayo papasok ngayon sa isang problema. Sana talaga. Pagdating po ng botohan na, ito. Pagdating ng botohan na sa impeachment trial, at ito pong ating Vice Presidente hahatulan na. Sana pababain po yung 16 votes para ma-impeach si Sara. Kasi 21 na lang po ngayon ang ating mga senador. Nabawasan pa ng isang Loren Legarda. Bakit? Nagtatago na po si Loren Legarda. Meron tayong hiwalay na vlog dyan. Loren Legarda nagtatago. Alan Peter Cayetano, pwede pong makasuhan na rin ng plunder yan o ng graft and corruption o malversation dahil po sa korupsyon na ginagawa niya doon po sa Taguig noong siya ay first district congressman. At asawa niya kasi mayor doon kaya yung mga po doon, mga proyekto, walang ghost project pero multiple budget ang nailapag ng DPWH o naibigay na budget. So walang ghost project. Bakit? Isang proyekto, 4 na beses napondohan. So nawala na si Loren, nagtatago, si Alan Peter Cayetano, baka po magtago na din. Ngayon, eto pa. Ewan ko lang kung pwede na ngang sabihin to kung kasi baka mamaya wala pa nagsasabi nito.
baka daw po ngayong bago matapos ang taon, lumabas po ang warrant of arrest ng ICC laban dito kay Bongo. Nako, putya, 3 yung posibleng mawala. Tatlo na yung nawala, 'di ba? Si Bato, si Marco Beta at si Jinggoy. Madadagdagan pa ng Loren, ng Kawatano at ng Bongo. So 6 na po yung mawawala, posibleng mawala na senador. At di matitira niyan, 18 na lang sila. Ano 1/3 ng ano pa, 2/3 ba? Ano yung 2/3 ng kumbaga yung 3 bahagi? Yung 2 bahagi ng 3 o 2/3 kung ano man tawag doon. 12 na lang po ang kailangan para ma-impeach si Sara. Sana yun ang mapagdesisyonan ng impeachment court. Kasi kapag po yun ang nangyari, talagang kailangan ni Sara Duterte na humingi po ng closed door meeting kay PBBM. Bakit? Bukod sa siya'y masisibak sa pwesto, tad pa na siya ng kaso. Ito pong mga pahayag ni Gina Acosta, ito mga magdidiin to kay Sara. Sa kasong plunder o kung ano man ang tawag diyan, malversation, kung ano man ang mga pwedeng ikaso kay Sara diyan. Kasi nakasuhan na siya ng grave threat eh. May piyansa po 'yun, may bail 'yun. Pero tandaan po ninyo, yung plunder, malversation, no bail yan. Si Marcoleta nakulong dahil tumanggap ng pera more than 50 million. Hindi po pera ng taong bayan yun, pero naipakulong dahil sa plunder. Ngayon, si Sara Duterte, dahil po sa kanyang pagnanakaw, posible rin po siyang makasuhan ng plunder or malversation. Tandaan po ninyo, no bail yan. Kaya po, nako, ang laki ng problema naman ng mga DDS vlogger. Paano nyo ipagtatanggol yan? Paano nyo kukontrahin si Gina Acosta? Paano nyo kukontrahin yung si Madriaga? Diba? Nako, napakahirap na sitwasyon niya. Lalong lalaki talent pin ng mga DDS vlogger niyan. Lalaki budget nila niyan. Bakit? Pucha, grabe pagtatanggol nila niya. Kahit magkanda balibaliktad, magkanda tabi-tabingit, magkabulbul ang mga dila nila sa pagsisinungaling, gagawin nila, maipagtanggol lang si Sara.